What's up mga Lods? Welcome back to my channel and welcome again to another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's content guys ay ang isi-share ko naman is ang fuel consumption test na ginawa ng isa sa trusted vlogger natin na si Jeep Dr. PH. So isa siya sa trusted vlogger natin dahil magaganda yung mga review niya at saka mga advice sa sasakyan. Mostly, ang alam ko, ang ginagawa niya is nagda-diagnose at check siya ng mga second-hand na sasakyan na kapag gusto niyong bumili ng second-hand sasakyan at makasigurado na goods yung inyong mabibili is pwede niyo siyang kontakin. So, hindi ko lang alam guys kung magkano yung bayad sa kanya. So, tara! Sabay nating panoorin yung kanyang review ng fuel consumption test. Let's go! Pinakamatipid daw na diesel engine isang Toyota Fortuner. So ako hindi ko rin alam, nakagawa na tayo ng fuel consumption test dati ng Ford Everest tsaka ng Ford Mitsubishi Everest. Montero. So ito yung chance natin Montero. para malaman kung matipid nga ba or ito nga ba yung pinakamatipid na diesel SUV. So yun guys, so nakapag-test na pala siya. Same na SUV rin, no? Isang Ford Everest at saka isang Mitsubishi Montero. But then this time, ang i-fuel test naman niya is yung Toyota Fortuner. So tuloy natin. So syempre, ngayong araw na to, bago natin simulan yung ating fuel consumption test, konting technical specification muna tayo kasi ang mga Fortuner, depende sa variant, may iba't ibang size ng makina. So yung ating sasakyan ngayon, this is a 2022 Fortuner Q. Okay, so ang Fortuner Q guys is merong 2.8 liter diesel. So yun, same ng unit natin, no? Toyota Fortuner Q variant na merong engine size na 2.8 diesel engine. 2.8 liters. Tuloy natin. Engine, okay? Diesel engine 2.8 liter kasi Fortuner Q ito. Yung Fortuner G tsaka yung Fortuner V is 2.5 lang. Okay, so ito yung magiging... So i-correct lang natin siya ng konti, no? Ang Fortuner B at saka yung Fortuner G is 2.4 liter siya. So parang nabanggit ni Sir ay 2.5 liter. So yun lang naman. Fuel consumption. So sabi dito sa kanyang panel gauge, ang Toyota Fortuner Q na meron 2.8 liter engine is nagko-consume ng 7.8 kilometers per liter. 7.8 kilometers per liter. Okay, 2.8 ito ha. Pero hindi ako nag-base sa gauge eh. Ang ginagawa ko guys, bumabiyahe ako na malayo. Bago ang biyahe, diesel. Then after ng biyahe, magpapa-diesel tayo ulit. Okay, so punta mo. So yun pala, ganun pala yung diskarte niya, no? Nagbe-base siya kung ilan yung mako-consume niya na diesel fuel. So sabi niya, magkakarga muna siya bago mag-start ng test. Then after ng test, magkakarga ulit siya. Siguro guys, titingnan niya kung gaano karaming diesel kaya yung naikarga niya. So tuloy natin. Tayo ng gasoline station. Papa-diesel muna bago tayo pumunta ng Las Piñas. Ayan guys, so meron ng gasoline station. Papa-diesel muna ako. Tapos full tank. As in full tank. Hindi yung auto full lang, ipo-full tank talaga natin to. Tapos mamaya, full tank ulit. Sagad. Full tank. Para doon natin malalaman kung malakas or matipid daw sa fuel consumption itong si Fortuner. Marami naman tayong laman ng fuel. Mga 3/4 ng gauge kanina. Kaya naka 500 na kaagad ako. Thank you. So eto na guys. So regardless na kung ilan yung pinakarga ko, hayaan nyo na. So ngayon, syempre before tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo. Kailangan muna nating mag-reset. Sabi dito, Yun lang. Hindi niya nabanggit, no, kung ano yung kinarga niya. Kasi ako, usual na kinakarga ko is Diesel Max. Meron kasing isang ng diesel, yung turbo na sa tingin ko kasi mas mabilis siyang ma-consume, mas mabilis siyang matunaw. So mas
malakas yung consumption niya. So sa palagay ko lang yun ha. Then, yun nga, Petron din siya nagkarga. So Petron din tayo guys eh. So tuloy natin. 7.8 kilometers per liter daw, pero i-reset muna natin. Ayan, naka-reset na tayo, 0-0 na. Tapos tandaan nyo na rin yung ating kilometers, 15,872. Okay, wait lang. Kailangan kong malaman kung nasan yung Medyo bago pa rin to guys. range. Siguro sa 1 year pa lang to. Dito pala nire-reset ang trip 1. Mano-mano pa rin pala si Fortuner. Yan. Okay na, na-reset na natin yung trip A. Trip B, na-reset na natin. Okay. Fuel consumption test natin. Start na tayo ng 0, 15,872. And, ayan na, naka-reset na lahat. Ating Okay. yung trip natin, naka-reset na rin. Okay. So, start na tayo. Ito nga pala, another factor. Sa city tayo dadaan. Pupunta tayo ng Las Piñas, pero dito tayo sa EDSA dumaan. Pero So yun, importante yun guys. So tama yung ginawa niya, city driving yung kanyang fuel consumption test. Kasi syempre sa city, may encounter mo dyan yung traffic tsaka yung tuloy-tuloy na flow ng traffic. Sa expressway kasi syempre dire-diretso lang yan, tsaka syempre magbabago yung consumption talaga dyan. So mas maganda yung ginawa niya sa city driving. naman traffic eh, oh. Kasi maaga pa. Pero mamaya kapag naipit tayo sa traffic, papakita ko rin naman sa inyo. Pero ngayon, nasa ano pa tayo? North EDSA. Trinoma to. Trinoma, walang traffic, mabilis ang biyahe. As of now, nandito sa gauge natin is 8.3 kilometers per liter na tayo. Okay? Kasi mabilis yung andar natin and walang traffic. Okay? So, nung umuwi rin kami ng probinsya, actually mix na nga naman yon, expressway tsaka ng city. Pero yung expressway kasi namin, mula lang dyan sa May Smart Connect Mindanao Avenue hanggang Balagtas lang. Kasi nag-bypass road na lang kami noon eh. So dinaanan din namin yung mga city ng Bulacan, lahat. Hindi kami dire-diretso yung expressway. May ganun ako pag nagpa-fuel consumption test. Kadalasan, pinipili ko yung city kasi City syempre yung mga driving, sasakyan naman natin, laging gamit sa city, di ba? Okay, so Tama. mamaya pag Kasi may yun dadaanan yung tayong daily na traffic, biyahe. papakita ko rin sa inyo. Kaya panoorin nyo ng buo yung ating video. And guys, so para malaman ninyo kung gaano ka-smooth ang biyahe rito sa EDSA, ayan, nakikita ninyo halos wala ka sa sasakyan. Tapos nag-average ako na Bihirang mangyari to guys oh. Walang traffic sa EDSA. 50 to 70 kilometers per hour na takbo. Kaya nga makikita ninyo, yung fuel consumption natin tumaas na rin. 10.8 kilometers per liter. So tumipid-tipid na. Ang bilis ng biyahe natin Wow. eh. Ayan, bumabagal lang ako Smooth kapag yung medyo biyahe nila. naiipon sa harap ng konti. Or bumabagal yung ibang sasakyan. Pero nag-average ako ng 50 to 70 kanina. Nandito na tayo sa Araneta Center na yata to, Cubao. Okay, so sa underpass tayo. Ito sa Santolan Flyover, yung nasa kanan ninyo is yung Camp Crame. Tama ba ako? Camp Crame. Camp Crame. Okay, so medyo nagbe-build up dito. Pero, umuusad naman syempre. Umuusad naman. 30 to 40 kilometers per hour na takbo. Hindi naman siya talaga nakastop eh. Medyo marami lang siguro sasakyan dito kaya medyo bumabagal tayo. Ayan. Tapos, tuloy lang natin. Mamaya baka may madaanan tayong heavy traffic. Papakita ko rin sa inyo. Ayan, so nandito na tayo guys sa Mandaluyong. And napakaganda pa rin ng biyahe. Still, makita mo, mami, 50 to 60 kilometers per hour ang biyahe. Tapos tingnan niya, naging 11.7 na yung Wow. fuel consumption natin. Di ba? Tipid. So mas tumipid na ngayon. From 7.5 nung nag-start siya, naging 11.2 kilometer per liter na yung consumption no ng fuel. So tuloy ulit natin. 11.7 kilometers per liter. EDSA guys, Sabado ngayon, walang ka-traffic. Kahit tingnan natin dito sa Waze, di ka mumami. Asul na asul. Walang kapula-pula. Bihirang Pag mangyari Sabado to, pala, dapat maluwag dito sa tayo EDSA dumadaan. guys. Ayan. Ayan. Kung totoo man to na 11.9 kilometers per liter si Fortuner, 2.8 liter diesel engine, ang tipid nito. Pero mamaya natin malalaman yan kapag ka, Impressive na, matipid. nag-fuel na tayo pagka uwi natin.
So kita nyo Kahit ako guys, nagbibase yun sa na gauge, yung impression niya, 12 matipid. kilometers per liter guys. Pero syempre, tapusin muna natin yung Totoo to, ang kanyang tipid ng Fortuner, fuel nakakatuwa. consumption test. Ito guys, so nandito kami sa may Ayala Tunnel at dito na nagkaroon ng traffic. Mula doon kanina sa North EDSA, So ayan na, walang traffic. maka-encounter na siya ng traffic. Ito na, nag-traffic na siya rito. Pero hindi ko alam kung mahaba kasi blockways eh. Baka dito lang sa tunnel. Tapos in fairness, pata mo, kilometers per liter. So guys, mas tumipid na siya. Fortuner Q pa. Nakita nyo guys, pinakita niya 12.4 na kilometer per liter. So mas lalo pang tumipid. So diretso natin. Ito 2.8 liter diesel Ay, o nga pala guys, mukhang hindi niya nabanggit no kung ano yung drive mode na ginamit niya. So ito kasing Fortuner Q is meron niyang tatlong drive mode. So isa nga yung eco mode, then yung normal mode, at saka yung sports mode. So syempre, iba yung consumption ng sports mode dun sa eco mode. Yung eco mode kasi yung pinakamatipid eh. Pero tingin ko ang gagamitin niya dyan is normal mode. So abangan na lang natin sa dulo. engine. 2.8 tapos 12.4 no tipid. 12.4. Pag ito talaga to, grabe, plus points sa akin to. Naganda siya katipid. So, plus points na raw guys. Si Ito, Fortuner guys, kay Sir Jeep Dr. P. Kaliligo pa lang namin ng flyover eh. So, ayan na, Andrews sa traffic Avenue na siya. daw yan, sabi ni Waze, sa Andrews Avenue. So dito na kami nagsimulang matraffic. Nakaka 21 kilometers na tayo ng biyahe. Mula 21 kilometers. Visayas Malayo-layo Avenue, na rin Quezon yun ha. City. Sabi dito 12.3 kilometers per liter na tayo. Dito pa lang tayo nagsimulang baka-experience ng traffic tsaka doon sa Ayala Tunnel kanina. Pero all throughout EDSA, tuloy-tuloy, sobrang bilis. 60 kilometers per hour. Takbo ko rin kanina eh. Nagsi-70, nag-80 pa nga ako kanina sa sobrang bilis. So dito lang medyo nag-heavy traffic na tsaka sa Medyo Ayala traffic. Tunnel kanina. Ito na tayo guys sa may Alabang sa Pote Road, Las Piñas. So nakaka 35.5 kilometers na ako. So ayun na yung initial niyang fuel consumption. 9.2 kilometers per liter daw. Based dito sa gauge. Okay, so mamaya pa tayo mag-fuel consumption test guys. Kasi yung pagpunta natin dito, wala masyadong traffic. Talaga kasi mabilis lang. May konting traffic sa Nichols ba yun kanina, no? Tsaka yung may isa may malapit sa Naiya. Pero dito, wala na naman. Medyo pa ito lang pag may mga nag-u-turn. Kaya So dun sa biyahe nila guys, medyo na traffic lang sila ng konti. Pero mostly, ang takbo nila ay smooth lang. Kaya pag-uwi natin, tsaka tayo mag-full tank. Dito na tayo guys, ulit. Visayas Avenue, Quezon City. Same gasoline station. Same pump na lang din. So yun na guys, nakabalik na sila. So ang gagawin na pala is same gasoline station ang pagkakargahan ulit niya ng diesel. So panoorin ulit natin. Diesel tayo ulit. Full tank ulit. So, naka 74 kilometers tayo. 74 kilometers. QC to Las Piñas to QC. City driving tayo. Nung papunta tayo doon, EDSA. Nung pabalik, Rojas Boulevard. Okay? Hindi tayo dumaan ng Skyway or SLEX. Okay. So, Talagang hindi pala city siya driving. nag-expressway. Ngayon, excited na kayo malaman. Hinaid ko muna, oh. Hinaid ko muna yung FC niya. Ang makikita nyo lang dyan is yung trip natin. 74.1 kilometers. Dito na tayo nagpapadiesel. Same pump, ito rin yung kanina. Pasagad kuya, pasagad. Pilit lang muna natin. Ready ko na yung ano ko, calculator ko. Biyahe natin kanina. Pakita ko muna sa inyo. 74.1 kilometers ang ating natakbo. Ulitin ko, this is Toyota Fortuner 2.8 Fortuner Q, 74.1 kilometers divided by ilan ang diesel natin? Oh. Tingnan nga natin sa reading.
Tipid. Tipid. Ayun Kasi na, city guys. tayo dumaan eh. Although, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, wala tayong ibang sakay, kundi ako, si Mrs. tsaka yung dalawang baby. So, mag-aat. So, yun lang. So, syempre, may factor nga pa nga rin dyan yung kung gaano kabigat yung load ng sasakyan. Kung marami kayo, then may mga baggage kayo. So, factor din yon. Kung mas mabigat, syempre, possible, mas mataas yung consumption ng diesel. Okay? Pero, base sa kanyang test, is mukhang matipid talaga si Toyota Fortuner. So, ang lumabas natin na fuel consumption is 8.57 Wow. kilometers per liter. Yun din yung pinakita rito sa Yun. gauge natin. No? So, yun ang average consumption niya. 74 kilometers yung tinakbo, then 8.4 kilometer per liter yung average ng consumption ng kanyang fuel. 8.5 kilometers per liter. Okay, so masasabi ko, siya nga pala, baka may magtanong kasi si Fortuner nga pala, merong eco mode. Meron siyang normal Ayun. mode, tsaka meron siyang So, yun sports na, mode. guys. Sinabi Every niya time na. na nagpo-fuel consumption test ako, laging normal mode. Hindi ako nag-eco mode, hindi rin ako nag-sports mode. Okay. Normal mode lang. Okay, so sa mga magtanong, So, tama. Normal mode yung gamit niya, guys. Hindi siya gumamit ng eco, hindi rin sport. So, normal mode during fuel test, fuel consumption test. pauwi na tayo. So, naging total consumption natin according sa gauge at according dun sa full tank system natin, 8.5 kilometers per liter para sa isang 2.8 liter engine. Matipid, nakaka-impress din kay Fortuner na ganito Impressive yung kanyang fuel kanyang consumption. reaction. Ayos din. Magandang fuel consumption na to para sa isang 2.8. Lalo na siguro kung yung ano niya, yung Fortuner G, tsaka yung Fortuner B na meron 2.5 liter lang na makina. Oh, malamang mas Mas matipid yun, guys. Kasi yung Fortuner Q tsaka yung LTD 2.8 eh. Diba? Tsaka yung 4x4 ata. Diba? So, siguro kung yung 4x4 nito, baka mga nasa 7 siguro or 6 something. Pero impressive. Okay, so sa mga nagbaplano na bumili ng Fortuner, at least may idea na kayo kung matipid ba sa fuel itong Fortuner na to. Okay? So, yun, guys. Base kay Sir Jeep Dr. PH is impressive yung kanya naging reaction sa kanyang fuel consumption test ng Toyota Fortuner Q. Q 2022 variant. So, guys, sa tingin nyo, sulit nga ba o hindi ang Toyota Fortuner pagdating sa fuel consumption? Please comment down below yung inyong reaction. So, thank you nga pala, Sir Jeep Dr. PH, sa pag-share mo ng iyong fuel consumption test. And shoutout sa iyo, sir. So, thank you. Then, guys, yun lang. Yun lang ating content today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. See you sa next video, guys. Bye-bye.